is in the book of Malachi. No? Shall we open our Bible, even in the Bible, kung meron kayong Bible mismo, or sa cellphone, kung meron kayo? No? Shall we open our book, in the book of Malachi 3:16 to 18, na sinasabi, Then those who feared the Lord spoke with each other, and the Lord listened to what they said. In His presence, a scroll of remembrance was written to record the name of those who feared Him and always thought about the honor of His name. 17, They will be my people, says the Lord of Heaven's army. On the day I won't act in judgment, they will be my own special treasure. I will spare them as I spares an obedient child. 18, Then you will see again the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. May the Lord bless us upon reading in His Word. Are you ready, mga kapatid? Amen. Who want to engrave your name in the tombstone? Amen ba? Amen. Right? Even that this tombstone or gravestone, our name should be engraved, meaning nakasulat, nakaukit ang ating pangalan. Lalo na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, ito, hindi to chismis Sinasabi ng Panginoon, Then those who feared the Lord spoke with each other. Meaning, mayroong pagpupulong na nagaganap. Sino mga to? Ang mga may takot sa Kanya. At ang Panginoon, sabi niya, and the Lord listened to what they said. Alam niyo mga kapatid, yung pagsisil group nyo, may saysay yan. Yung pag-aatin nyo ng mga cell group, pag-aatin nyo ng mga gawain, pag-aatin nyo sa simbahan, may saysay yan. Hindi magsaysay, may saysay yan. May kabuluhan yan sa Panginoon. Yung pangunguna mo sa cell group, may kabuluhan yan. Dahil nakikinig ang ating Panginoon. Amen po ba? At ano sinasabi niya? A scroll of remembrance written on the record, the name of those who feared Him and always thought about the honor of His name. Pantagin mo yan. Isusulat mo. Isusulat ng Panginoon ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa kalangitan. May attendance. Kailangan pala yan. Mga kapatid, kaya tayo be always attend sa ating mga gawain. Dahil naka-check ka. O sino absent? Di ba? Pag wala ka, hinahanap ka ni pastora at ni pastor. Minsan nasa Malaysia ka pa. Ang haba, tingin ako kanina kay Daniel, ang haba ng buhok mo pero bagong gupit ka. No? So ganun ka important yung pag-aatin ng gawain. Even you are at the Singapore, you are at the Malaysia, you are at the UAE, you are at the Dubai, you are at the Canada. Pag umaatin ka ng mga gawain, ang Panginoon laging nandyan. Amen po ba? God show us His merciful, compassionate when His child's having fear to God and accept Him as Lord and Savior. God write our name in the book of life. Book of life naman pala, hindi sa gravestone, no? Hindi sa tombstone. Kasi pagka lapida na, ibang usapan na yan. Ano? Pero mas maganda pa rin, nakaukit yung pangalan mo sa aklat ng buhay sa kalangitan. Diba?
Kasi pag hindi yan nakaukit, alam mo na kung saan ang punta mo. No? Pag nawawala yung pangalan mo sa aklat ng buhay, alam mo na. No, alam mo na kung saan ka pupunta. Sabi doon sa Book of Proverbs 9 and 10, Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Also in the Book of Proverbs 10:27, nandun po yan. But in the Revelation, nauna pa yung title, no? In the Revelation 14:12, sinasabi dito, this means that God's holy people must endure persecution patiently, obeying His command and maintaining their faith in Jesus. Now, our title for today is the Book of Malachi, the Book of Life. Bakit po ito sinabing the Book of Life? Because God written your name in the Book of Life. In the Book of Malachi. Hindi lang pala siya, kung babasahin mo yung Biblia, it's not only in the Book of Revelation na nakaukit yung pangalan natin, but also in the Book of Malachi. Mababasa mo. And Malachi also, he prophesied kay John the Apostle, John the Baptist. Yung pagiging niya, yung pagiging chismoso niya, Siya yung prophesy. So ganun katindi si Malachi. Although Malachi is in the Old Testament, he prophesied for the new coming at nangyari nga po yan. First, our pointers is the importance of your name, the distinction of unbelievers. Bakit the distinction? Yung kaibahan ng mga unbelievers sa believers. A rampant of committing sins. Pag sinabi bang rampant, nagkalat o marami ang gustong magkasala. Just like before, I was in the meeting sa Batangas together with the PPA, Sister Maricel. So I found the equal and equity. So difference siya. But in short, kung titingnan mo ang kanilang proseso, in the eyes of man, is pantay talaga siya. But in the eyes of God, hindi siya pantay. Bakit? Papayag ka ba na maaprubahan ng SOGI bill? No? Kung ano ang pagkatao mo, God create only man and woman. Walang slice, walang dash, walang close parenthesis and open parenthesis. Because God specified only man and woman. But in our law, in our decree, mayroong ipinapasa sa Senado about the SOGI bill. SOGI bill, maganda yan. Equal yan. Pero sa mata ng Diyos, hindi po yan equal. Kung babasahin natin na Book of Genesis, only man and woman created by God. Amen ba? So sometimes, and that is also a sin. Sometimes, stealing, murderer, self-centered, etc., etc. That is sin. Lack of faith, lack of trust in God, kulang sa pananampalataya, kulang sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Karamihan sa mga atin, mga Pilipino, mga Kristiyano, may tiwala sila sa loto at sa gambling, sa pugo,
Mas may tiwala pa sila doon kaysa sa ating Panginoon. Ang Panginoon, kapatid, never kang pagkukulangin. Magtiwala ka lang sa Kanya. Hindi mo na kailangan tumaya sa luto. What if yung pantaya mo sa luto, kung pinambili mo ng ulam, masaya pa pamilya mo. Yung pinansugal mo sa pugo, kung ibinili mo yan ng property, kumita ka pa. Sa sugal, walang kasiguraduhan. Pero sa Panginoon, may kasiguraduhan tayo. Amen po ba? Disobedience and mocking God. Sino ba tong disobedience and mocking God? There are people, celebrities, na minak nila ang Diyos. Una, si John Lennon. Kilala niyo si John Lennon, di po ba? Sa Beatles, he said, "We are the famous than your Jesus." Mas bantog pa daw sila kaysa sa Panginoon mo. Anong nangyari? Binaril siya ng 6 na beses sa ulo. Britney Spears, ganun din. Mas sikat daw siya kaysa kay Jesus. Habang nagpe-perform siya, lalaglagan ng isang stand, tumama sa ulo. Si Thomas Andrew, kilala niyo si Thomas Andrew? The one who created the Titanic. Ang sabi niya, even God cannot sink the ship. Pero icebergs lang pala katapat. No? Kaya sa Panginoon, pagka minak mo ang Panginoon, magbabayad ka. Pag kulang ka sa tiwala sa Panginoon, may consequence ka. Kaya fully, kung magtitiwala ka sa Kanya, lubos-lubusin mo na. Huwag kang mag-50-50. Mahirap yan. Ako, sa sarili ko before, sabi ko nga, I am a Roman Catholic. But I dream to become a priest. I dream to become a police. But my auntie, they dream to become a priest. Ako. Pero ang gusto ng Panginoon, maging pastor. No, pulis, pari, pastor. Puro P. No, ganun kagaling ang Panginoon sa buhay ko, no? Sa buhay nyo rin. Malamang, hindi pa naman sa ngayon, pero time will come, malalaman nyo kung saan kayo. Dahil sabi nga, nakaukit na yung pangalan nyo sa aklat ng buhay. May gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Judgment Day. There is a judgment sa lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. It's either eternal life or eternal punishment. Parehas po yan, eternal. Saan ka ba doon, kapatid? Of course, ako eternal life. Dahil kapiling ko ang Diyos. Ikaw, saan ka? Tapikin mo nga kapatid mo. Saan ka? Eternal life. Amen. Huwag tayong mag-50-50 ha. Delikado po yan. Pagka ang Diyos, mag-judge sa bawat isa sa atin, He will judge accordingly. Kung ano yung ginawa natin, yun din ang pagbabasihan niya. Halimbawa, dinaya mo kapatid mo, isang Kristiyano,
Dinaya mo siya. Sa tingin mo ba magtatagumpay ka? Hindi ka magtatagumpay. Kristiyano yung dinaya mo eh. Sa tingin mo ba, ang mga mandaraya may puwang sa mundo? May puwang sa kalangitan? Wala. They are in the eternal punishment. Pupunta sila sa lake of fire. Sabi nga sa Colossians, Colossians 3:5 and 6. Nandiyan ba na? So put the sinful early things lurking within you have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshiper, and things in this world. And, sabi dito, because of these sins, the anger of God is coming. Dahil sa ating mga kasalanan, sa ginagawa natin ng sexual immorality, impurity, lust, and evil desire, pagiging greedy mo is a part of idolatry, worshiping of this world. Doon nagagalit ang Diyos. Ayaw niya ng sin because God is holy. Pero pastor, bakit si Jesus Christ nakisalamuha sa tax collector? Oh, di ba? Gets ko yung mga isip nyo, no? Bakit si Jesus Christ nakisalamuha sa tax collector? Kapatid, Jesus Christ is not a judgmental. He loved the sinner. Sabi nga, di ba? Ako may sasabihan ko sa inyo. Galit ako sa ginagawa mo, pero hindi sa pagkatao mo. Meaning, ang Panginoon, nagagalit siya. Saan? Sa kasalanan, hindi sa iyo. Because sin is evil. Sin is coming from Satan. Kaya mo nagagawa yan dahil mayroon kang, sabi nga kanina sa bago mag-opening prayer, no? Yung aking anak nag-participate. Mayroon kang Satan na 700,000 o 70,000 sa loob mo. No, because God, He don't like sin. Ayaw niya yung ginagawa mo na kasalanan. Alam mo naman yun eh. Bakit mo patuloy yung ginagawa? Stop. Alam niyo minsan narinig ko, no? Yung hinahanting na pastor. Sabi nga niya, kung hindi daw siya nagtago, malamang napigilan niya lahat si Karina. Kung hindi daw siya nagtago, malamang napigilan niya si Karina. Pati yung pagbuka ng bulkan. Kaso nagtatago siya. Sabi niya, wala daw siyang karapatan na pindutin ang push button. No, ang galing, no? So, this one is the false pastor. Huwag po tayong maniniwala sa mga false teaching ng iba. Only God, ang Diyos lang ang makakapagpigil sa lahat ng mga calamity. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at pananalangin sa Kanya. Kung marunong ka manampalataya sa Kanya, Lord, isave mo kami. Ang Panginoon kikilos yan. Naririnig ng Diyos ang panalangin mo. Ganon ang Diyos. Pag wala kang panalangin,
Wala siyang diringgin. Tama ba? Pero kung may panalangin ka, Lord, itigil mo na yung bagyo. A day before pa lang, itigil mo ng bagyo, Lord. Itigil mo na yung ganito, Lord. I-save mo kami ng mga anak mo. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan. Dahil siya lang ang makakapagpigil niyan. In the New Testament, si Pedro, di ba, nag-try siyang mag-walk sa dagat. Pero may hangin. May bagyo. Kaya lumubog siya. Si Jesus Christ, natutulog. Hinahampas yung kanilang bangka. Tumayo siya. Ano sabi ni Jesus Christ? Tumigil ka. Hindi yung pastor, ha? Si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ ang nagsabi, stop. Tumigil yung bagyo, hindi yung pastor na nagtatago. Noon, biblical yan. Si Jesus Christ ang nagsabi sa bagyo, stop. Kaya tumigil talaga yung bagyo. Ano sabi sa mga disipulo niya? Ang liit ng inyong mga pananampalataya. Kapatid, baka maliit ang pananampalataya mo, kaya ka tumataya sa loto. Kaya ka nagsusugal. No? Kung ako sa iyo, kapatid, ibigay mo na lang yan sa akin, bibili ko ng ulam. Ha? Pipicturan ko. Hindi ko alam bakit. Bakit ko ito nasasabi, no? Wala akong pinatatama sa inyo. Ngayon kung nandito man yan, magbago ka. Kung wala man yan dito, pasensya na. No? Magkaroon lang tayo ng tiwala sa Panginoon. God is always provide everything our need. Panghawakan mo lang ang treasure sa iyong mga kamay ng maayos. Gaganda buhay mo. Amen ba? Yung ninong ko, alam mo yung ninong ko sa Silverio, bata pa lang siya, tumataya na ng loto hanggang sa mamatay, hindi nanalo. Oh. Pero sabi dito, sa Book of Jude, talagang minamadali ako eh. Book of Jude 1:22, sinasabi dito, and you must show mercy to those whose faith is wavering. Magkaroon ka ng awa sa kanila. Kaya nga, ang preaching is encourage, not to discourage sa'yo. Ang preaching ng mga pastor dito sa Zion is not to down, but to lift up sa bawat isa sa atin. Kasi, kapatid, kung walang magkukorek sa inyo, patuloy kayong gagawa ng kasalanan. Kaya magpasalamat kayo kay Pastora Esme. No? At higit sa lahat, sa ating Panginoon. Yung pagbabago, I know, ng buhay ng ating kapatid na si King Samuel. When I first saw him, madaling araw pa lang, sabi ko, tao ba to? No, pero ako, sabi ko nga, pag nakita ko yung tao, in my mind na pumasok sa akin na negative, I pray that one, Lord, make him positive. Na gusto kang makilala ng ating Panginoon. So, sabi ko nga sa sarili ko, nung nakita ko siya, kinakawayan ko siya, hello bro! Nandito rin yung asawa ko, nandun din ako sa may Jollibee. Hinahanap ko siya doon. Tingin ako sa mga tao. Sabi ko, mga lalaki, sabi ko, mukha naman itong mga taga Maynila. Wala man dito mga, yung talagang probinsyanong dating ba na, pag dating mo ng Maynila, pag probinsyano, ako naranasan ko yan ha. Dahil probinsyano din ako. When I first come here in Metro Manila, that was 1990, no, sa Makati pa, di, ang lalaki ng mga building, sabi ko, Lord, ano ba ito? Ang lalaki. No, ganun ako, palingalinga ako. Kaya minsan,
yung, yung, alam mo yung word na TNGA? Minsan nakakaano yun eh, nakikita yan eh. Yung pag ganyan-ganyan ka. Sabi ng mga tao, ay, probinsyano yan. Yun ang pagkakilanlan ko sa mga probinsyano. Pagdating sa Maynila, gaganyan-ganyan yan. Lilingal-lingal yan. Pero, ganyan siya. Nung nakikita ko, gumagano siya. Sabi ko, bro, dito ako. Tapos, tingin siya. Ikaw sa pala si Sister Myra. Bro, dito ako. Ikaw pala yun. Yun, doon na pumasok. Sabi ko, Lord, hipuin mo yung puso ni Samuel. Gusto niyang makilala ka. Gusto niyang magbago siya. Now, the good news, siya na yung namamahala dito sa ating church. No. Later on, si Edward na nakaalis, nakapag-abroad, pero yun, kaya nakapag-abroad si Edward, no, yung ating kapatid, naisahan yun ni Bishop. Nakami-hami, Taiwan ka. Di ba? Tumira mo na dito, bago na bulchak. Tapos lumipad na siya. No, hi Edward, hi Nak, love you. No, ganun yung buhay natin dito. May discipline. No, ganun din sa Panginoon. Tinitingnan niya kung sino yung mga takot sa Kanya. Binubuljak niya. No, binibigyan ng isa. Sabi ko kay Bishop, baka pwede bigyan mo rin ako para makalis. No? Para makalis na rin. No? I'm waiting for that. Alam nyo, siyempre lahat naman tayo may mga pangarap. Lalo, nakikita natin ang ating church na ikangay nagdarahop minsan sa ating pambayad. No? Kumbaga, ako hindi lang bilang pastor, bilang may puso, bilang pamilya, nasasaktan ka na yung sakit ng kalingkingan, nasasaktan ng buong katawan mo. Hindi ko man gusto na umalis ng bansa, pero kinakailangan talaga. No? Kinakailangan talaga. Sabi nga, go kung may pagkakataon. No, tayo, mga kapatid, unas muna. Totally, alam nyo, last 23 August, so sabi ko nga sarili ko, nung na-interview ako, sabi nung nag-interview sa akin, how old are you? Sabi ko, 50. Ay, tuway. Sabi niya, ibang lahi, mahilig ng ganyan. Tapos sabi niya sa akin I will email kung ano yung result ng ating usapan ngayon. Because you're already 50. Sabi ko, yes. But still strong, still handsome. Sabi niya, iling-iling na naman. Ganyan talaga magmanlahi, no? Pansinin nyo, Indiano, Pakistan, Bangladesh, Egyptian, Arab. Pagkausap mo yan, lalo Indiano, gaganon-ganon lang yan. No, iiling-iling lang yan. Yung ibang lahi naman, pag kinausap mo, gaganon lang. 1, 2. 1, 2. Gaganon lang. Sa atin, Pilipino, ganon tayo, di ba? Sa kanila, ganyan. Parang electric pan, no? So, the next is, nawili kayo, no?
The importance of your name is our name must be written in the book of life. Necessity ba? Kailangan ba talaga na nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Amen. Gathering, seeking His name. Yung mga cell group nyo, mga cell group natin, yung mga gawain natin. It's part of our attendance sa ating Panginoon. At doon naalalagi ng Panginoon, God, remember the good things you have done. It is that time na sabi nga, walang saint, walang santo. Mayroon po tayong santo. No? We are the saint. We are the saints. No? Tayo, mga santo tayo ng ating Panginoon. Tagasunod tayo. Pinaging banal tayo ng ating Panginoon. That's why we call the saints. Hindi yung mga estatwa, kundi tayo. No? Yun yung tinatawag na saints. No? Knowledge, wisdom that comes from above. Yung ating pag-gathering ay equal dito sa Hebrew 10:25. Yung God remember the good things that you have done ay pasok sa Hebrew 10:25. Knowledge, wisdom that comes from God, gathering and seeking, remembering God's is nandoon. Kasi dito mo malalaman yung pag-i-encourage. Dito ka natututo sa pagbibigay ng share sa bawat isa sa atin. Sa pagpapalakasan sa bawat isa sa atin. Dito tayo lumalago sa ating mga pananampalataya. Amen po ba? Ang lahat ng umaasat na nananampalataya at nagtitiwala, ito'y kanyang dinidinig o naririnig ng ating Panginoong nasa langit. Lahat po yan. Pwera lang yung panalangin mo na manalo ka sa loto. Pastor naman, hindi mo wala yan. Ewan ko ba pumapasok lagi sa Holy Spirit ko, no? Kapatid, God is our God provider. He provide everything you need this day. Kaya nga ang prayer natin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Manalangin ka. Give us this day our daily bread. And God will provide in the book of Ephesians 4:19. God is the richest of all things. And He will provide everything you need. Hindi ka pagkukulangin, kapatid. Next. Pangatlo na. The importance of your name, we are His special treasure. Gaano ka ba ka-special sa ating Panginoon? Tapikin mo kapatid mo. Kapatid, gaano ka ka-special sa Panginoon? Alam niyo kapatid, you are so very special. Bakit? In the book of Luke 15:7, yung 99 na sheep, iniwan niya yan para lang hanapin ka. Para lang mapunta ka dito sa Zion. Iniwan niya yung 99. Pastor, bakit naman iniwan yung 99? At hinanap yung mag-isa na lang? Ibig mo ba sabihin, Pastor, yung 99, wala nang pakialam si Jesus doon? Ha? Wala na bang pakialam si Jesus kaya iniwan niya yung 99?
Ha? Alam niyo kapatid, kaya iniwan niyo yung 99 because they are already saved by God, secured by God, dwells the Word of God in every heart sa 99 na yon, compared doon sa nawawala. Kaya nung nakita ni Jesus Christ, si King Samuel, laking tuwa ng kalangitan. Di ba? Nagbunyi ang mga anghel sa kalangitan. Bakit? Nahanap niya ang isang taong pinakamamahal niya. Nadala niya sa Panginoon. Ganun ka kahalaga, kapatid. Kaya, wag ka magtatanim kung bakit, o wag ka magtatanong kung bakit dito ka dinala. Dahil ikaw yung nawawalang lost sheep ng ating Panginoon. Now, He found the heavens army, the angels are rejoicing para sa iyo at sa akin. Amen po ba? That's why you're so very special. No? And He cares for you. Just like our Father, biological, our Father. Iniingatan ka niya. Iwatip pa yung Ama natin na nasa langit kung hindi ka ingatan. Yung Ama mo nga, Ama mo mismo, tinatawagan ka, tinitext ka, nasan ka na? Anong oras ka uwi? Si Lord pa kaya? Hindi mag-ingat sa'yo? Hindi maghanap sa'yo? Ganon katindi ang puso ng ating Panginoon. Mayroon siyang pinakamalambot na puso. God has a softened heart. Whatever you ask. Sabi ni Jesus Christ, John 15:7, what you are asked, and He will give it. Dahil may puso ang Diyos. Yes, you don't see God. I don't see God also. But I feel His presence on myself. Ramdam ko siya na nasa akin. Bakit? I know the good and the bad. Lumalayo na ako sa bad because God convinced me that hindi yan karapat-dapat. Magkakasala ka dyan. Anak, lumayo ka na. No? He remind us, anak, lumayo ka na dyan. And He will guide us, comfort us, protect us. Ganon ka mapagmahal, unfailing love ang ating Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya mga kapatid, this is the reminders sa bawat isa sa atin na hindi ka nag-iisa, kundi kasama natin ang Diyos sa bawat buhay ng ating paglakad sa ating pananampalataya. Amen po ba? Book of Matthew 13:44 sabi dito, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in the field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Alam nyo, itong Matthew 13, 13:44, yung kaharian o yung kayamanan na sinasabi, natagpuan ng isang tao na ang ginawa niya, ibinenta niya lahat ng kanyang mga ari-arian para lang, makuha ito. The kingdom of heaven is like a treasure. Kaya nga bininta niya hidden in a field, in his excitement, he hid it again and sold everything
Dahil alam niya na ang treasure na yon ay mahalaga para sa kanya. Kaya ipinagpalit niya yung field na yon, binili niya yung field na yon para makuha niya kung ano ang nandoon. It's just like a treasure ng mga gold. Alam niyo yung mga gold, treasure hunter. Yung gold, yung nagmimina. Pag ang lupa mo, sa ibang bansa, no? Pag ang lupa mo, nalaman ng government na punong-puno ng gold, mineral, etc., paalisin ka dyan. Kahit lupa mo yan. Bibilhin niya yan ng gobyerno dahil may pakinabang sila. Ngayon, sa Middle East naman, pag ang lupa mong kinatitirikan may langis, kukunin niya ng gobyerno. Bibilhin niya sa iyo sa ayaw at sa gusto mo. Ganun po sila. Ngayon, ibibigay mo yan sa kanila because that is the treasure na na-discover. Kaya ibebenta niya yung ari-arian na yon, mabili lamang yung treasure na yon, yung field na yon. Nagets natin? Ibibenta niya lahat ng mga ari-arian niya para lamang mabili yung field na yon na alam niya malaki ang pakinabang sa kanya. Ano ba itong field na ito? Ito yung kingdom of heaven. Ito yung word of God na nakita niya doon sa field. Ito yung word of God na i-deliver sa pamamagitan ng mga pastor. Amen ba? Malapit na tayo magtapos. Maaga pa. Tama nga, anak. Tama yung convincing nyo kagabi. Blessed is a man who's heard his word and obey his command, and he found his name in the book of life in the presence of our Lord Jesus Christ, and this is the eternal life. Mapalad ang tao na nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Dahil ito ang magdadala sa iyo sa eternal life mo. Hindi si pastor ang magdadala sa iyo, kundi ang sarili mo ang magdadala sa iyo. Ang pananampalataya mo, ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon, ang magdadala sa iyo sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen. Our conclusion. Our conclusion in the book of Revelation 20:15. Malinaw, di po ba? If anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Kaya mahalaga, kapatid, na yung pangalan mo at pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen ba? Shall we stand?